Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is ang Diyos anak ang nagpapalis ng mga demonyo. So ganun po yun. So ang binaba ng Diyos Ama, ang ating Diyos anak sa sanlibutan, sa mundo para mag-preach, magpagaling, mag-alis ng mga masamang espiritu o demonyo sa katawan o kaluluwa sa tao. So pinapasukan ng mga masamang espiritu o demonyo sa pagkatao nila. Nagpipreach siya, nagtuturo siya, isa siyang guro, isa siyang preacher, isa siyang healer, isa siyang nag-provider. Lahat po, ginagampanan po yun ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Inalay din niya po ang buhay niya para sa ating mga taong makasalanan, para matubos yung mga kasalanan nating gawa dito sa ibabaw ng lupa. Generation of generation, magsisika lang po sa mga kasalanan natin. Tsak papatawarin ka na ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, nung binaba po siya dito sa lupa, nagpapaalis po siya ng mga demonyo, di ba? Meron pong isang tao doon sa Bible na sinaniban ng 10 o 7 demonyo na si Maria, basta babae yun kasi sinaspian siya ng demonyo, 7 demonyo. So mula pa lang ng pagkabata siya, pinaparusahan na siya hanggang sa lumaki siya. Hindi siya nakakatulog, nakakain ng maayos dahil lagi siyang pinaparusahan ng mga demonyo. Dumating ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, inalis niya yun. In the name of Jesus Christ, tanong niya kung sino sila. Sabi niya, di ba, kami yung 7 demonyo na sumalib sa katawan ng babae. Pero sabi naman ng demonyo, kung papalisin mo kami, ilipat mo na lang kami sa katawan ng mga baboy. So lumipat sila doon, pinalipat sila ng Diyos, kasi nga alam nila na ang Diyos anak ng si Jesus Christ ang anak ng pinakakataas-taasang Diyos Ama, na kaisang lang nila, kaya silang ibaba sa kailaliman ng demonyo, kailaliman ng lupa, at ihagis sila sa impyerno. Pero hindi ginawa ng Diyos yun, nakiusap pa rin mga demonyo, di ba? Dahil alam nila na makapangyarihan na ating Diyos anak ng si Jesus Christ. Isang salita lamang niya ay kaya niyang puksain niya mga lahat ng demonyo. So ginawa niya ating Diyos anak para mapalaya yung babaeng matagal lang sinasapian ng demonyo, sinasakop ang kanyang pagkatao, kanyang templo ng Diyos. Kasi itong pagkatao natin, templo to ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kaya diba, kapag tayo nakikiapi, diba, parang ginapagamit na rin natin ang templo ng Diyos sa iba, diba? Tapos itong nagsuot tayo ng masamang sexy sa social media, pinapakita natin yung mga hindi dapat makita ng mga tao, ng mga bata, diba? Templo yan, sumasalamin yan sa templo ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kaya magbihis po tayo ng formal, maayos, hindi nakikita yung mga igot-igutan natin o dede natin o singit-singitan natin, diba? Masama po yun parang sinasalamin mo na rin ang templo ng Diyos. Masama po yun. Iwasan po natin pasisexy sa social media. Maging formal lang po tayo, maging maayos, maka-Diyos, manalig mananampalataya, kasi kayong mga taong ganyan, trip nyo yan, nakasanayan nyo, hindi naman po porket trip nyo o nakasanayan nyo, babastusin nyo na yung kaharian ng Diyos o templo ng Diyos. Ang katawan natin, mga tao, templo ng Diyos yan. Sumasalamin niya kung anong ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Huwag po natin dumihan ang templo ng Diyos. Ginawa niya po ito, katawan lupa natin, para maging maayos. Magsuot po tayo ng normal, nang hindi nakikita yung ating katawan o dibdib o singit-singitan dyan, na pwede tayong mabastos ng kung sino-sino. Pero kung ikaw matinong tao, maayos ang pag-iisip, may pananalig sa Diyos anak ng buhay at si Jesus Christ, hindi mo magagawa yun. Magiging matino yung pag-iisip mo pag lalong-lalo na nasamba ka sa Kanya at nananalig ka sa Kanya. Yung mga ganong bagay hindi natin magagawa kapag meron tayong Diyos anak ng buhay na umiiral sa puso't isipan natin. Ang kaya lang nagagawa natin dahil napapasok lang kayo ng demonyo sa puso't isipan nyo, at kaya kayo nagagaganyan sa social media, naguhuruhubad, diba? Pero yun na naiisip, ang templo ng Diyos ay binabago nyo na. Kaya ikaw, habang maga pa, magsisika na po, huwag na po natin gawin yung mga ganong bagay. Magbago ka, magdamit ka ng maayos na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.